Ito ang isa sa pinaka-challenging na utos sa buong Biblia. Hindi dahil mahirap intindihin, kundi mahirap gawin. Lalo na kapag hindi okay ang buhay natin. Lalo na kapag nasa gitna tayo ng pagsubok. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit kailangan mong marinig ito. Kung bago ka sa channel na ito, hit subscribe para updated ka sa ating Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pakinggan natin ang 1 Thessalonians 5 verse 18. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Tatlong salitang gusto kong i-focus natin. Lahat ng bagay. Hindi sinabi ng Diyos na magpasalamat ka sa magagandang bagay lang. Hindi kapag okay na ang lahat, kahit sa mga mahirap, kahit sa mga hindi mo maintindihan, kahit sa mga masakit na sitwasyon, magpasalamat. Alam kong nasa isip mo ngayon, paano ako magpapasalamat sa isang bagay na masakit? Paano ko pasasalamatan ang pagkawala, ang kabiguan, ang sakit? Hindi ba yun parang sinasabi mong okay ang lahat kahit hindi? Pero ito ang pagkakaiba. Ang pasasalamat sa lahat ng bagay ay hindi nangangahulugang masaya ka sa lahat ng nangyayari. Ibig sabihin, kahit nasa gitna ka ng pinakamahirap na sitwasyon ng iyong buhay, pinipili mong kilalanin na ang Diyos ay naroon at hawak niya ang lahat kahit hindi mo ito nararamdaman. Si Job, nawalan siya ng lahat sa isang araw. Pamilya, kabuhayan, kalusugan. At sa kabila ng lahat ng iyon, sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi siya nagpanggap na okay ang lahat, pero pinili niyang magpasalamat dahil kilala niya ang Diyos na hawak ang lahat ng nangyayari sa kanya. At iyon ang pinakamakapangyarihang uri ng pasasalamat. Hindi yung magpasalamat kapag nasa kaginhawaan, kundi yung pagpiling magpasalamat kahit wala ka pang nakikitang dahilan dahil nagtitiwala kang may dahilan ng Diyos sa lahat ng pinahihintulutan niyang mangyari sa iyong buhay. At alam mo kung ano ang nangyayari kapag ginawa mo ito? Hindi bigla mawawala ang problema, pero nagbabago ang iyong pananaw. Mula sa bakit ganito ang buhay ko, patungo sa Panginoon, ano ang gusto mong ituro sa akin ngayon? Iyon ang pagbabago na nagbubukas ng puso para sa kung ano ang ginagawa ng Diyos kahit hindi pa natin ito nakikita. Ngayong araw, kahit anong sitwasyon ang nararamdaman mo, subukan mong pasalamatan ang tatlong bagay sa Diyos. Hindi kailangang malaki. Pwedeng salamat sa buhay mo, salamat sa pagkain mo, salamat na nandito ka pa rin sa mundong ito. At panoorin mo kung paano unti-unting nagbabago ang iyong puso mula sa pagtuon sa mga kulang patungo sa pagkilala sa lahat ng ibinibigay ng Diyos kahit sa pinakamahirap na araw. Manalangin tayo. Panginoon, minsan mahirap ang magpasalamat, lalo na kapag hindi okay ang nararamdaman namin. Ngayon, sa kabila ng lahat ng aming mga pagsubok at alalahanin, pinipili naming magpasalamat. Salamat sa iyong presensya, salamat na hindi mo kami iniwan, salamat na kahit hindi namin maintindihan ang lahat, nagtitiwala kaming hawak mo ang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan, ang pasasalamat ay hindi naghihintay na okay na ang lahat. Ito ay pagpiling kilalanin ang Diyos kahit nasa gitna ka ng pinakamahirap na sandali. I-share mo ito sa isang taong nahihirapang magpasalamat ngayon. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.